9 Pigtain Street, Ibay, Tipas, Taguig City. Anak ni Ginoong Alfredo L. Macasiip at Ginang Marites H. Ramirez ay kakasal kay Binibining Elaine A. Olores. Nakatira sa 15 F. Manalo Street, Kasada, Tipas, Taguig City. Anak ni Ginoong Edwin A. Olores at Ginang Nieves M. Asas sa Archdiocesan Shrine of St. Anne, Diocese of Pasig sa 12 ng Mayo 2021. Si Ginoong Ryan David G. Hargreaves, nakatira sa 5 Natividad Street, Christine Village, De La Paz, Pasig City, anak ni Ginoong Raymond Edward Hargreaves at Ginang Edita Gomez, ay kakasal kay Binibining Cherilyn C. Baligod, nakatira sa 2686 Bibitay 2, Ibayo, Tipas, Taguig City, anak ni Ginoong Edgardo Baligod at Ginang Juliet Camba, sa Diocese of Pasig, Santa Clara de Montepalco, si Raimundo Avenue, Kanyugan, Pasig City, sa 18 ng Disyembre 2021. Si Ginoong Norwin Bird S. Malanay, nakatira sa 22 DMC Streets, Santa Ana, Taguig City, anak ni Ginoong Roberto Malanay at Ginang Salome A. Santos, ay kakasal kay Binibining Cherry Lou S. Casas, nakatira sa 22 DMC Street, Santa Ana, Taguig City, anak ni Ginoong Ernesto M. Casas at Ginang Belia O. Sope, sa St. John the Baptist Parish, Dambanang Kawayan, sa 8 ng Mayo 2021. Kung sino man po may hadlang o tumututol sa kasalang ito, ay mangyari po na makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya o sa ating kura paroko. Mass intention. Thanksgiving Mass, Architect Ronnie Pagkalinawan, Leo Divina Labaw and Family, Lota Bulacan, Daisy Bulacan and Family, Rosario Family, Alma and Henry Cornelio and Family, John Distacio and Family, Chito Malin Family, Alma and Henry Corneo, Jeff Villanocha, Emenilda Tagigi, Joey D. Montas, Joshua Montas, Bondok Family, Charmaine Rodriguez, Norlisa San Mateo Mercado, Mr. and Mrs. Jan Jesus Abila, Consolacion Diaz, Rosita Sulit, Speedy Recovery and Complete Healing, Anatolia Cornejo, Anacleto Alipini, Maria Rosario Malanay, Francisco Landrito, Ana Gonzalez, Mary Rian Santos, Juanita Mendoza, Jennifer Mendoza, Lourdes Ocol, Alegria Rioto, Emmanuel Tropa, Irene Bernal, Jericho Forte, Josepina Landrito, Virgilio G. Cruz, Juan Crisostomo Bautista, Daisy Pacobe, Delfina Capistrano, Joban Sabionorio, Ernesto Uta, Cart Gaston, Mandy Gaston. Special intention ni Rani Tenya Franca, Charmaine Rodriguez, Emma Ruth de los Santos, Ferdinand N. Simon, Jan Jeric Simon, Jan Lloyd Simon, Nestor Valencia, Pasita Rodriguez, Oscar Ramirez. For the soul of Benito Gablan Sr., Feliciana Sanchez, Manuel Sanchez, Josepino Pagkalinawan, Romeo Minjola, Romel Minjola, Imelda Minjola, Hermes Magdaraog, Renato Chavez, Remedios Ramos, Abilino Bulacan, Calix Rodriguez, Marita E. Moso, Lito Habana, Celestino B. Castaloni, Gavin Reynold Sadsad, Rotern Paylan, Marilu Rueda, Corazon Bertumen, Marian Manuel Ligayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos sa ating pagtupad nito. Nakakatagpo rin natin ng Diyos sa ikalawang pagbasa. Sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Dakilang pag-ibig saan man ulan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa hari nakapako sa krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ikatlong linggo na tayo sa espesyal na panahon. Huwag nating kalitaan yan. Nasa espesyal na panahon tayo. Panahon ng Kwaresma. Dahil sa panahon sa pagsasanay, paano tayo maging banal upang tayo maging karapat-dapat umakyat sa langit. Na maging kasama tayo, karapat-dapat tumanggap sa biyaya ng tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan nung siya'y nagkaroon ng muling pagkabuhay. Sayang yon pag hindi tayo makakasama ng ating Panginoong Hesus. Huwag kaligtaan yon. Yun ang dila na binigyan tayo ng espesyal na panahon sa pagsasanay. Dahil pag wala yon, sayang, sinasayang natin. Anong sanayin natin? Abangan. Pero bago sa lahat, pagsisihan muna natin ating mapagkukulang o kaya mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawantan ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na nagmumula ang tunay na pagsamba sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa Ehipto.
at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan na inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubulay. Panginoong iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungay idudulot. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong pangalan sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ayon kay San Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw mo'y aming diringin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutugtin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa si Jesus ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka, mga tupa, at isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi ni Jesus sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalam sa puso ko. Dahil sa ginawa ni Jesus, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, na alaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Jesucristo. Magsiyupong lang. Magandang umaga uli sa lahat. Sa nabanggit ko kanina, na espesyal ang panahon natin ngayon. Dahil yun ang itinuturo ng ating simbahan. Hindi galing sa akin yun. Galing sa ating inang simbahan. Espesyal ito. Dahil
bilang ang mga araw ng Kwaresma. Isa lang ang Kwaresma sa buong taon. At bilang pa. At nananawagan ating inang simbahan, huwag sayangin ang bawat araw. Dahil espesyal ito. So yun ang nila na tayong lahat, sana, tumugon sa panawagan. At laging makinig kung ano ang itinuturo ng ating inasimbahan. Dahil pag malimutan ito at makinig sa iba tungkol sa mga itinuturo ng simbahan, lumihis na tayo. Wala na. Tulad sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, patungkol ito sa 10 kautusan ng Diyos. So sa 10 kautusan, ano doon? Na sa 10 kautusan na kailangan na sundin. Dahil ang 10 kautusan, hindi ito suggestions. Hindi suggestions ng Panginoon. Utos ito. Kailangang sundin. Hindi ito suggestion. Pag suggestion, pwede mong sundin, pwedeng hindi. Suggestion lang yan eh. But utos ito. Kailangang sundin. Ano ang utos? Number 1 na utos. Na ang Diyos ay laging number 1 sa buhay natin. First priority. Kung first priority sa lahat ng bagay o sa lahat sa iyo, hindi sinabi ng Diyos na sa buhay mo, ikaw ang priority mo. Ikaw ang number 1 mo. Hindi sinabi ng Diyos. Sa kanyang utos. Hindi ikaw ang number 1. Sino ang number 1? Diyos ang number 1. Siya ang una kaysa iyo. Pero ang kadalasan, nasunod ba ito? Hindi. Hindi ang kadalasan, ikaw ang number 1. Hindi ang Diyos. Yun ang nangyari eh. Dahil hindi natin sinusunod ang utos. Kung number 1 sa atin ang utos ng Diyos, o number one sa atin ang Diyos, dahil yun ang utos eh. Laging number 1 siya. Pero bakit? Sa tunay na buhay, pag gising mo, kinausap mo na ba agad ang Diyos? Hindi. Hindi siya number 1. Hindi mo kinausap agad. Ang number 1, ang first priority mo. Kung siya man talaga ang number 1 sa buhay mo, bakit? Marami ang hindi makapagsimba. Kung siya ang number 1. Yun ang tingnan natin. So sa panahon ng Kwaresma,
panahon sa pagsasanay na laging gawing number one ang Diyos. Yan ang paalala. So, yun ang gagawin natin. Sanayin natin sarili. Ipakita natin sa Diyos na siya ang number one sa buhay natin. At sinusunod natin ang utos. Ilang libo ng taon mula pa na hindi pa dumating si Jesus. Ilang libong taon. At noong dumating si Jesus, mga 2,000 taon na, itong utos ng Diyos, walang pagbabago. There is no amendments sa kautusan ng Diyos. Hindi katulad sa mga batas sa mundo. Sa atin na lang, sa Pilipinas na lang. Kung ano ang okay noon, ang batas noon, binabago. Binabago. Dahil may mga panukala na baguhin. Dahil tayo lang dito sa Pilipinas, walang divorce. Bakit tularan natin sila? Yung iba, Kristiyano ba sila? No. Bakit tularan natin yung mga hindi Kristiyano? Yun ang problema. Or kung Kristiyano man daw, pero hindi man Katoliko, bakit tularan natin sila? Dahil tayo lang daw walang divorce. So gusto natin, salungatin ang utos ng Diyos. Yun ang problema. Pero yun ang umiiral, naghari sa isip ng karamihan. Tayo lang daw ang walang ganyan. Oh, yun ang problema. Ang utos ng Diyos sinabi dito, huwag kang papatay. Bakit? May death penalty. Oh. Yun ang So, we have no right, wala tayong karapatan na baguhin natin ang utos ng Diyos. Sino ka? Kapantay mo ba ang Diyos? O mahigit ka pa kaysa Diyos? Baguhin mo Yun ang problema. So yun ang paalala. Walang pagbabago. No amendments. Yung kautusan ng Diyos. Dahil wala tayong karapatan. So, yun ang nga paalala. Kailangan sa panahon ito, mag-practice tayo. Yun ang nila na naggalit ang ating Panginoon sa Ebanghelyo. Galit siya. Nung pagdating niya doon sa templo sa Jerusalem, noong unang panahon, ang templo ng Jerusalem, siya ang sentro sa lahat. Sentro ng government, sentro ng kanilang pananampalataya. Ang templo. Wala man silang Malacanang. Wala man silang City Hall. Kundi ang templo, ang sentro.
sa gobyerno at sa kanilang pananampalataya. Pagdating ni Jesus, wala sa ayos. Naggalit siya dahil nakapalibot ang mga baka, mga tuba. Wala na sa ayos. At ginawa ng, sabi dito naging palengke, ginawang palengke. Bakit? Marami ng mga, namamalit ng pera. Money changers. Dahil ginawang negosyo. Ginawang negosyo. Ang kalakalan ng templo. Ginawang negosyo. Dahil ang mga Hudyo kasi, pag sila'y pumunta sa templo, dala-dala nila ang kanilang handog. Lahat na pumapasok sa templo, may handog. Nasa ng Hinesis. Do not enter the house of God empty-handed. Na wala kang dala. Bawal yun. Kailang meron kang dala. Nasa yan? Kaugalian nila Do not enter the house of God empty-handed. Dahil binigyan kang mga kaloob ng Diyos Maraming biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos So when you approach God, kailangan yung fruit of labor. May ihandog ka sa Panginoon. Ngayon, ang problema, doon sa templo, ginawang negosyo ng mga Parisiyo. Yung mga namamahala sa templo, na kung may dala ka, may dala kang handog. Ano ba? Baka, o ano bang mga doon? Mga dala-dala mo, mga, yung produkto mo. May batas sila na palitan mo yan. Ibinta mo na yan dyan sa para mapalitan. Ibinta mo sa mga namamahala sa templo para mapalitan. Dahil merong mga binibinta dyan sa templo na yun ang matawag nating karapat-dapat ihandog sa Panginoon. So yung galing sa templo na mamahala, yun ang ihandog. So yung dala mo, ibinta mo sa kanila, and then palitan nila yung galing sa kanila. Pero pagkatapos yung naibinta mo na, ay nanggaling na sa kanila, pwedeng ibinta rin nila sa iba para maging okay na. Para bang pinaikot lang. Negosyo talaga. Ganon din ang mga pera. Na yung pera na may tatak sa na may tatak doon
may larawan ng emperador o ng hari, bawal yun. Palitan. Palitan. Dahil bawal ihandog yung may ibang larawan. Kailangan larawan ni Yahweh ang iano doon. So, palitan. Pero mayroon din, may mga money changers. Para kung ikaw ay magbigay sa kanilang hulugan ng handog, walang larawan ng hari. Di bawal. So yun ang dahilan na naging palengke. Naggalit ang ating Panginoon. Gawa siya ng hagupit, panlubit. Hagupit na lubit. Pinagtabuyan ng lahat. Lahat ng mga galakal. Pati kanilang mga mesa, tables, pinagtataob sa galit ng ating Panginoon. Now, ang katanong niya, tinanong siya, sa galit ng ating Panginoon, pinagtataob lahat. Ang katanungan, nagkasala ba ang ating Panginoon? Yun ang katanungan, nagkasala ba siya? Dahil sa galit niya, nagkasala ba siya? Hindi. Hindi siya nagkasala. Dahil may sabi kasi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Efeso, pwede kang magalit, huwag ka lang magkasala. Huwag ka lang magkasala. Bakit? Tama man ang ginawa ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Huwag din yung gawing palengke ang bahay ng aking ama. Tama naman. So, pwede tayong magalit. Huwag lang magkasala. Yan ang paalala sa lahat. Yun ang ating sa panahon ng Kwaresma, panahon sa pagsasanay na maging banal. So, pwede kang magalit. Huwag lang magkasala. Bakit? Marami kasing nagalit. Kahit dyan sa marinig mo lang sa mga kapitbahay. Nag-away, nagalit, galit, nagalit. Yawa ka! Demonyo ka! Nagkasala ka na. Mamatay ka na sana. Nagkasala ka na. Nagkasala ka. Pwede magalit. Huwag lang magkasala. So yun ang dahilan na sa panahon ng Kwaresma, parang sa pagsasanay. Iwasan talaga yung mga salitang masama. So, bilang ang panahon ng Kwaresma, sa panahon nito, magmula noong Miyerkules ng Abo, ilang bisis ka na nakapagsalita ng negatibo. Baka marami na. So yun na din magbago. And then itong naiwan ng mga araw ng Kwaresma, panahon na, baguhin na. Para maging okay tayo
sa mata ng Diyos. Meron pang naiwan eh. Panahon ng Kwaresma. Pangatlong ano pa lang tayo eh. Pangatlong linggo pa lang tayo eh. So, nasa kaligitnaan tayo. Kaligitnaan. Sana ha? Seryoso na tayo. Iwasan yung masama. Mag-practice tayo, magsasanay na hindi magkasala sa salita at sa gawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magstayo pong lang. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, tukom sa nangabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kailingan, ang ating sasabihin ngayon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos. Maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga family pledger ng ating parokya, nawa sila'y pagpalain ng Diyos dahil sa kanilang kabutihang loob. At para sa mga pledger na may karamdaman, nawa sa dakilang awa ng Diyos, magkaroon sila ng agarang paggaling upang makapagpatuloy sila ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga sponsors ng Bulaklak, naway pagpalain at makamit nila ang kanilang natatanging kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin, handog, pasasalamat tayong lahat. Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran, at ang pagulad na kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at aking pamilya at mga mahal sa buhay. Gawin mo kami mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsiyupong. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ninyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. May laman niya? Ama naming banal, ikaw ay bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang magkalob na ito upang para sa aming maging katawan na tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo pong lahat. Ipagbunyi natin misteryo nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Milo, naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pag-isahin natin ang lahat ng dalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo na niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin pang-espiritual na komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging anak. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa labong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring ialay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging,
Pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang ilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na maraming buhay. Tungayan mo kami na may pagmamahal at ipagkadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakunang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Dumudulog din kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel at mga anghel sa langit, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. panalangin ni Papa Francisco kay San Jose. O San Jose, tagapangalaga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkaloob ang buktong na anak ng Diyos. Sa iyo si Maria ay lubos na nagtiwala, at sa piling mo'y hinubog ang pagkatao ni Jesus. Pinagpalang Jose, sa amin ay ipadama mo rin ang iyong pagiging ama, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ipagkamit mo kami ng biyaya, awa at lakas ng loob, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. So ako nagpapasalamat sa inyong lahat na lalong-lalo na nung Friday na maraming nagsidalo sa gawain ng simbahan ang Station of the Cross. No? At ngayon naman sa ating pagtitipon, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga namamahala sa live streaming. So, ang ating Deke Media Ministry. So, salamat. At sa mga nasa kanilang tahanan na nakiisa rin sa ating gawain dito sa simbahan, ang pananamisa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos.